Hindi na nga pala kami napupuyat dahil nga itong aming bunsoy sumasabay na sa amin sa pagtulog. Then kinabukasan, maaga naman nagising ang Daddy Bean para paarawan siya sa tapat ng bahay namin. So sobrang bilis nga ng mga araw, sabi ko nga kay Daddy Bean, sulitin na namin na tong si Bebe Arlo. Mga 10 minutes lang naman sila sa labas tapos binigay na niya sa akin. Nagmamadali na din naman kasi ang Daddy Bean dahil nga si Erkia may pasok sa school. Eh yung bata pa naman na yon hindi umaalis ng bahay kapag hindi kumakain, kaya ayan, pinagluto ng sabaw ng Daddy Bean. Alam nyo ba, sa loob ng isang linggo, hindi kami pwedeng hindi magluto ng sinigang dahil nga paboritong-paborito to ni Erkia. Minsan nga, nagiging 2 beses pa, sinigang na baboy at sinigang na bangus. Napansin kasi namin sa kanya kapag ganito yung ulam namin, napapasarap yung kain niya. Kaya itong si Daddy Bean na master na niya yung pagluluto ng sinigang. Sa bagay, maski ako naman, gustong-gusto kong inuulam yung sinigang tapos isasawsaw mo pa sa patis na may sili. Bukod nga sa buto-buto, gustong-gusto ko nga din inuulam yung taba ng baboy pero binabawalan ako nila mama at dada. Hindi daw kasi goods yun, pero ako minsan nagpapasaway ako. Ewan ko ba, pero hindi kasi ako nasusuya sa taba ng baboy kapag lutong sinigang. Anyway, ganito nga pala yung way ng pagluluto ng Daddy Bean. Tapos yung nalalagay naman niya na pampaasim itong sampalok mix. At syempre, hindi mawawala ang kangkong kasi kangkong is life sa aming lahat. Huli nga pala niya itong nilalagay dahil nga ito yung pinakamabilis maluto. Then tada, after 1 hour, ito na nga pala yung aming sinigang na ulam. Tignan niyo naman yung Erkia nyo, sarap na sarap sa sinigang, malapit na nga niyang maubos. And in fairness naman sa luto ng mister ko, napakasarap, kaya thank you so much, Daddy Bean. Nasanay na nga pala namin na itong si Erkia na kumain na mag-isa dahil nga meron silang table manners activity sa school. Para naman hindi na rin siya mahirapan at manibago. Then after, hinatid naman siya ng Daddy Bean dito sa may school. O diba, napaka-productive talaga ng araw ng Daddy Bean. Napaka-independent nga na itong si Erkia kasi siya na lang mag-isa talaga yung pumapasok dito sa may gate nila. Nasa 1.5 hour nga pala sila sa school tapos kami naman ng Daddy Bean dumiretso naman kami sa may center. Bakuna di kasi dun sa may baryo nila, and sakto, ganun din kasi yung ipapaturok namin dito kay Bebe Arlo. May mga bakuna kasi yung newborn na meron naman dito sa center para naman makatipid-tipid tayo. At syempre, yung wala sa center, dun naman kami sa pidya niya. 2 hita nga yung naturok niya, kaya for the tulog itong si Bebe Arlo pag uwi. Medyo na late nga kami sa pagsundo dito kay Erkia, pero okay lang naman kasi hindi naman sila palalabasin hanggat walang nagsusundo sa kanila. Nakakatuwa nga tong batang to, lagi na lang siya may pagbabay kapag paalis na siya. Tapos ayan, binida pa nga niya dito kay Daddy Bean itong mga nakuha niyang stamps. Kaya naman pag nakikita namin to, sinasabihan namin siya ng good job. Kinahupunan na to sa Daddy Bean, hindi na naman mapakali dahil nga ang tagal na namin hindi pumapasok dito sa gitnang kwarto. Medyo makalat at maalikabok na nga dito, kaya naman naisipan daw niyang mag-vacuum. In fairness naman talaga dito sa vacuum na nabili ko, alam nyo ba, 699 lang to pero ang lakas ng suction niya. Mapa-carpet man, kayang-kaya niya, tapos ang haba pa ng cord, kaya talaga lahat ng kasulok-sulukan na linis ng Daddy Bean. Mula nga nung nakagamit kami ng vacuum, ito na talaga yung ginagamit namin panlinis para sure na sure kaming malinis talaga dito sa kwarto. Kasi nga, aminado kami na kapag gumamit kami ng ordinaryong walis lang, hindi naman talaga nakukuha lahat ng mga dumi. And sure na sure kami kapag vacuum, kuhang-kuha, kaya tingnan nyo naman kung gaano karami talaga yung dumi dito sa kwarto. Kaya naman kung bet nyo din tong ginagamit namin na mura pero quality na vacuum, ilalagay ko na lang sa comment section yung link. Then fast forward, kinagabihan, 11:30 PM na nga sa mga oras na yan at nakaramdam nga kami ng gutom. Palagi nga sa FYP ko to, kaya naman sabi ko kay Daddy Bean, ito na nga lang yung kainin namin. Sobrang curious nga ako dito sa Quattro Cheese, ako pa naman napakahilig ko sa cheese. Pero pagdating naman sa maanghang, sobrang hina ako, kaya kapag nagluluto talaga ako ng samyang, naglalagay ako ng gatas. Ang lagi ko nga palang ginagawa kapag nagluluto ako ng samyang, hinahap cook ko lang. Then nung okay na, tsaka naman ako naglagay ng gatas. Maski ano namang gatas, pwede. Hack daw kasi to sa mga hindi masyadong mahilig sa samyang na maanghang. Alam nyo naman, tong samyang talaga sobrang anghang at hindi ko talaga siya kaya. Parang pati yung mga tenga ko umuusok na. Kaya simula nung napanood ko to, ganito na talaga yung ginagawa ko kapag nagluluto ako ng ganitong noodles. Pinaka-paborito ko nga pala yung kanilang carbonara, pero tingnan natin kung masasarapan din ako dito sa kanilang Quattro Cheese. Hindi pa nga ako nakontento dyan at naglagay pa nga ako ng maraming grated cheese. Then mix.
Next, pinatay ko na nga pala yung kawali dyan. Mahirap na baka mag-overcook. Masarap pa naman dito yung medyo matigas-tigas pa yung noodles. Tapos yung spam na pinrito ko, ginawa kong toppings. Then nagbudbud nga din pala ako ng seaweeds. First bite, taste test. Pero seryoso ha, masarap din pala itong kanilang quattro cheese pero mas bet ko pa rin yung kanilang carbonara. Hindi pa nga ako nakontento dyan at tinry ko naman ilagay dito sa seaweeds and masarap din naman. Pero seryoso ha, pag mga ganitong oras, ito talaga yung masarap kainin, aminin nyo. Ito nga si Daddy B nag-request pa nga ng dumplings, ito naman yung gusto niyang toppings. Then bigla namin na-realize na bitin yung isa, kaya naman nagluto na rin kami ng isa pang ramen. Sa mga oras nga na yan, pasado 12:00 na at sobrang himbing na nga ng tulog ng dalawa. Kaya ayan, dito na lang kami kumain sa may kwarto. Mahirap na baka si Bebe Arlo bigla na lang magising. Habang kumakain nga kami, nagmamariteson pa nga kami na tong asawa ko. Kasi sa totoo lang, bukod sa best friend ko tong asawa ko, sa kanya talaga ako nagsasabi ng sekreto para safe. And sinasabi ko talaga sa inyo, itong mister ko, good listener yan. Kahit ano pang i-open ko sa kanya, talagang pakikinggan niya ako. Ang dami nga namin na pag-usapan dyan, bukod sa mga pagtutrowback ng mga moments, pinag-usapan din namin yung mga goals pa namin sa buhay. Pero sa ngayon, bukod sa mga bata, pina-priority talaga namin yung bahay namin na makompleto na namin para kapag natapos na, makalipat kami kaagad. Sa furniture and mattress, okay na, pero nahihirapan kami sa mga appliances kasi hindi namin alam kung saan din namin i-stock. Sayang nga kasi ilang beses na talagang nag-sale yung mga appliances pero hindi kami makabili-bili. Then sa may aircon, nag-uumpisa na rin naman kami mag-canvas. Bali, kailangan namin 2 split type and 2 window. Kaya sana, hopefully, talaga ma-turn over na sa amin ng January yung bahay. Para naman masabi namin na bagong taon, bagong buhay, bagong bahay.